Inagaw ang lupa, ibinilanggo sa hawla ng aso ang inosente, at pinatay sa hiya ang kanyang ina. Habang nagpapakasasa si Doña Lamberta sa yamang galing sa Nakaw, nakaluhod si Feli, nagmamakaawa para sa buhay ng anak, ngunit dinuraan lamang ng mapanghamak na salita. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran. Mula sa alikabok ng lumang hawla, babangon si Feli upang maningil. Handa na ba silang harapin ang bangis ng isang inang walang nang makakapitan? Huwag kang mag-inarte dyan, Felicidad. Dahil kung hindi sa awa ng pamilya ko, matagal na kayong namatay sa gutom ng magnanakaw mong ina. You should be grateful na pinapayagan pa kitang huminga sa lupang ito. Ang mga salitang iyon ay tila matatalim na patalim na humihiwa sa mainit na hangin ng tanghali. Sa ilalim ng malupit na sikat ng araw, nakaluhod si Felicidad, nakilala ng lahat bilang Feli, sa gilid ng sementadong labahan. Ang kanyang mga kamay ay babad sa matapang na sabon, namumula at nagbabalat na sa kakakusot ng mga mamahaling kumot na inangkat pa mula sa Hong Kong. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin mula sa bumubulak na tubig. Sa beranda ng malaking mansyon, nakatayo si Doña Lamberta, puno ng palamuti ang leeg ng matanda, lalo na ang isang makapal na gintong kwintas na kumikinang at tila nanunuya sa bawat paggalaw nito. Nakapamaywang ang Donya, nakataas ang kilay, at tinitingnan si Feli na parang isang basahan na ipinampunas sa maruming sahig. Ipinagpatuloy ni Feli ang pagkusot. Hindi dahil tinatanggap niya ang mga salita, kundi dahil alam niyang bawat pagtutol ay magdadala lamang ng panibagong sumbat. Mariin niyang kinuyom ang kanyang sarili. Pilit kinokontrol ang bigat ng kanyang damdamin habang patuloy sa trabaho. Sa bawat pagpiga niya sa mabigat na kumot, para bang inilalabas niya ang galit na hindi niya kayang ipakita. Namamanhid na ang kanyang mga binti sa tagal ng pagkakaupo sa malamig na semento. Ngunit mas mabigat ang pakiramdam sa kanyang dibdib, ang paulit-ulit na paalala ng kanyang mababang kalagayan. Napalunok siya, pinipigilan ang luhang gustong kumawala. Kailangan niyang magpatuloy. Para kay Teddy, para kay Fabian, ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanila ay tila isang tanikalang hindi nakikita. Patuloy na humihigpit, araw at gabi, sa bawat hakbang na kanilang tinatahak. Matapos ang walang katapusang paglalaba, walang awang inutusan ni Lamberta si Feli na linisin ang lumang bodega sa likod ng mansyon. Pagbukas ni Feli sa inaagiw na pinto, sinalubong siya ng amoy ng amag at nabubulok na kahoy. Habang nagwawalis sa madilim na sulok, tumama ang dulo ng kanyang walis sa isang bunton ng mga pinagtagpi-tagping tabla at kinakalawang na alambre. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Feli. Pamilyar ang mga kahoy na yon. Iyon ang mga labi ng lumang hawla ng aso kung saan 15 taon na ang nakararaan, ikinulong ang kanyang inang si Basilia sa gitna ng malamig na gabi. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Feli. Tila narinig muli ng kanyang mga tainga ang pag-iyak ng kanyang ina, ang pagmamakaawa nito na wala itong ninanakaw. Napahawak si Feli sa kanyang dibdib dahil sa isang matinding paninikip. Halos kapusin siya ng hininga sa bigat ng alaalang pilit niyang ibinabaon. Mabilis siyang tumalikod at lumabas ng bodega. Bitbit ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Paglubog ng araw, tinahak ni Feli ang maalikabok na daan pauwi sa kanilang maliit na dampa. Hilahod ang kanyang mga paa at tila pasan niya ang buong mundo. Ngunit nang matanaw niya ang liwanag mula sa kanilang kusina at maamoy ang pamilyar na samyo ng bagong tabas na kahoy, unti-unting lumambot ang tigas ng kanyang balikat. Sinalubong siya ni Teddy sa pintuan. Ang mga kamay nitong magaspang dahil sa pagkakarpintero ay maingat na kumuha sa bitbit niyang palanggana. Walang sinabi si Teddy, ngunit sa kumpas ng mga mata nito ay naiintindihan nito ang buong araw ng pagdurusa ng asawa. Kumuha si Teddy ng isang malinis na basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga mantsa ng sabon sa braso ni Feli.
Matapos iyon, inilapit ng lalaki ang kanyang mukha at hinalikan ng mariin at puno ng pagmamahal ang noo ni Feli. Sa bisig ng kanyang asawa, nahanap ni Feli ang kaisa-isang lugar sa mundo kung saan siya ay iginagalang, minamahal at tinatawag na Reyna. Nawala pansamantala ang anino ni Doña Lamberta. Sa sandaling iyon, sapat na ang init ng yakap ni Teddy upang paghilumin ang mga sugat ng kanyang pagkatao. Naupo sila sa harap ng maliit na lamesang kawayan upang pagsaluhan ang isang simpleng hapunan ng mainit na sabaw ng malunggay. Masayang nagkukwento si Teddy na malapit nang matapos ang kontrata ni Fabian sa pinapasukan nitong construction site at baka sa susunod na buwan ay makabili na sila ng bagong bubong para sa kanilang bahay. Nakangiti na sana si Feli nang biglang may marahas na kumatok sa kanilang pinto. Pumasok si Mang Berto, ang matandang kapitbahay nila, na humahangos at halos walang kulay ang mukha dahil sa matinding kaba. Napatayo si Teddy. Sinabi ng matanda na may nangyaring aksidente sa ginagawang gusali. Bumigay ang scaffolding na inaapakan ni Fabian at dinala ito sa ospital na duguan at walang malay. Bumitaw ang mga daliri ni Feli mula sa hawak niyang mangkok. Bumagsak ang mainit na sabaw sa malamig na sahig na semento, kasabay ng pagkadurog ng kanyang mundo. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa umuusok na sabaw na kumakalat sa lupa. Hindi magawang igalaw ang kanyang mga paa. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang ina bago tuluyang maputol ang huling pisi ng kanyang katinuan. Walang tigil ang pagtakbo ni Feli at Teddy sa mahaba at nakasisilaw na pasilyo ng ospital. Ang amoy ng matapang na gamot at alkohol ay tila nakasusulasok sa tuwing sila ay hihinga. Nang makarating sila sa emergency room, halos gumuho ang tuhod ni Feli nang makita ang kanyang kaisa-isang anak. Nakahiga si Fabian, maputla pa sa patay, habang may mga tubo at bendang na babalot ng sariwang dugo sa kanyang kanang binti. Nanginginig ang mga kamay ni Feli nang subukan niyang haplusin ang malamig na pisngi ng anak, natatakot na baka sa isang maling galaw ay tuluyan itong mawala sa kanya. Sa mga sandaling iyon, parang pinipiga ang kanyang puso sa matinding awa at kawalang lakas. Lumapit ang isang doktor na may bahid ng pagod sa mukha. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mabibigat na bato sa dibdib ng mag-asawa. Kailangan daw sumailalim sa isang agarang operasyon si Fabian bago mag-umaga upang isalba ang nadurog na buto nito. Kung hindi makakapagbayad ng paunang deposito para sa mga gagamiting bakal at gamot sa loob ng ilang oras, wala silang ibang magagawa kundi putulin ang binti ng binata upang hindi kumalat ang impeksyon. Napahagulgol si Feli at napasubsob sa dibdib ng kanyang asawa. Ang pangarap ng kanilang anak na maging isang inhinyero ay nakasalalay sa halagang hindi nila kailanman nahawakan sa buong buhay nila. Sa labis na desperasyon, lumabas si Teddy at tinawagan ang lahat ng kakilalang panday at karpintero sa bayan. Sa ilalim ng madilim na poste ng ilaw sa labas ng ospital, isa-isa niyang ibinenta ng palugi ang kanyang mga kagamitan upang makalikom ng pera. Kahit ang lumang martilyo na ipinamana pa ng kanyang yumaong ama na naging kaagapay niya sa pagbuo ng kanilang pamilya, ay kanyang isinuko ng walang pag-aalinlangan. Habang inaabot niya ang martilyo sa isang kakilala, tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata ni Teddy. Ito ang luha ng isang haligi ng tahanan na pakiramdam ay nabigo siyang protektahan ang kanyang mag-ina. Sa kalagitnaan ng kanyang pagluluksa, patuloy na umiilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone sa kanyang bulsa mula sa isang hindi kilalang numero. Sunod-sunod ang pagtawag nito, ngunit sa sobrang gulo ng kanyang isip at bigat ng kanyang dinadala, ay hindi na niya ito nagawang sagutin. Pagbalik ni Teddy sa ospital, iniabot niya ang lahat ng nalikom na pera sa palad ni Feli. Ngunit kahit pagsamahin pa ang barya sa kanilang bulsa, wala pa ito sa kalahati ng hinihinging deposito.
Tinitigan ni Feli ang mukha ng kanyang anak na patuloy na binabawian ng lakas. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Feli na patayin ang anumang natitirang dignidad sa kanyang pagkatao. Ibabaon niya ang kanyang pride, lulunukin ang lahat ng hiya, at luluhod siya sa nag-iisang taong may kakayahang maglabas ng ganoong kalaking halaga. Babalik siya kay Doña Lamberta. Pilit siyang pinigilan ni Teddy, mahigpit na hinawakan ang kanyang braso dahil alam ng lalaki ang kalupitang naghihintay sa asawa, ngunit mariing umiling si Feli. Para sa buhay ng kanyang anak, handa siyang maging alipin kahit sa mismong demonyo. Wala nang inaksayang oras si Feli. Tinakbo niya ang daan pabalik sa baryo kahit pa nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan. Ang lamig ng tubig ay tumagos sa kanyang panginginig na buto. Ngunit ang apoy ng pagmamahal ng isang ina ang patuloy na nagtulak sa kanyang mga paa. Nakatayo ngayon si Feli sa tapat ng malaking bakal na gate ng mansyon ni Doña Lamberta. Sa ilalim ng nag-aalborotong kalangitan at malakas na pagbuhos ng ulan na tila nakikisimpatiya sa kanyang kalungkutan, nakatingala siya sa mataas na bahay na puno ng liwanag. Hawak ng mahigpit ang malamig na bakal ng gate. Naghihintay siyang pagbuksan. Hindi alam kung awa o karagdagang sumpa ang isasalubong sa kanya sa loob ng bahay na yon. Binuksan ng isang nag-aalangang katulong ang malaking bakal na gate. Matapos marinig ang walang tigil na pagmamakaawa ni Feli. Paghakbang niya papasok sa bakuran ng mansyon, sinalubong siya ng isang tanawing tila nanunukso sa kanyang paghihikahos. Sa gitna ng malakas na ulan na pilit tinatakpan ng malalaking tolda, abala ang mga tao sa pagkakabit ng mga makukulay na banderitas, pag-aayos ng mahahabang mesa, at paghahanda ng mga mamahaling palamuti para sa piyesta bukas. Ito ang gabi ng pagbabalik ni Ramon, ang pinakamamahal na anak ni Doña Lamberta. Habang ang pamilya ng Doña ay naghahanda para sa isang marangyang selebrasyon, ang pamilya naman ni Feli ay nag-aagaw buhay sa isang malamig na kwarto ng ospital. Bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang-basang damit na tumutulo sa makintab na sahig ng beranda ay tila bumibigat sa kanyang dibdib. Sa dulo ng mahabang pasilyo, nakaupo si Doña Lamberta sa kanyang paboritong tumba-tumba, humihigop ng mainit na tsokolate habang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Nang makita niya si Feli na nanginginig at puno ng putik, umikot ang kanyang mga mata sa labis na pandidiri. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak ni Feli ang kanyang mga tuhod sa malamig na sementong marmol. Yumuko siya hanggang sa dumikit ang kanyang noo sa sahig. Umiiyak at nag-aalay ng lahat ng natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Nagmakaawa siya na pahiramin siya ng pera para sa operasyon ni Fabian, nangakong magiging alipin siya ng mansyon habang buhay na kahit walang sweldo ay maglilingkod siya hanggang sa malagutan siya ng hininga. Ngunit sa halip na awa, isang mapanghamak na tawa ang lumabas mula sa bibig ng matanda. Itinapat ni Lamberta ang kanyang tasa sa maliit na lamesa at matalim na tinitigan ang nakaluhod na pamangkin. Ang mga salitang binitawan niya ay tila lason na dahan-dahang pumatay sa pag-asa ng isang ina. Awa? Ang kapal din ng mukha mong humingi ng awa, Feli. Bakit? Naawa ba ang magnanakaw mong ina na si Basilia noong kinuha niya ang pera ng pamilya ko? The nerve! Walang utang na loob. Lahat ng paghihirap niyo ngayon, karma niyo yan. Parusa yan ng Diyos dahil sa kasuwapangan ng ina mo. Kaya huwag kang magmalinis sa harapan ko. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Idinilat ni Feli ang kanyang mga mata. Pilit na lumulunok sa gitna ng matinding sakit. Pilit niyang ipinapaliwanag na walang kinalaman ang kanyang inosenteng anak sa mga lumang isyu ng nakaraan. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Lamberta. Hinawakan ng matanda ang makapal na gintong kwintas na nakapulupot sa kanyang leeg. Ipinagmamalaki ang yaman nito. Tingnan mo itong kwintas ko, mariing sabi ng Donya habang nakangisi. Mas mahal pa ito kaysa sa buhay ng anak mo. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko para sa handaan ng anak kong si Ramon bukas? Barya lang sa akin ang kailangan mo.
Pero mas gugustuhin ko pang ipambili ng pagkain ng mga aso ko ang pera ko kaysa itapon sa walang kwentang pamilya ninyo. At least ang aso, kapag pinakain mo, marunong magbantay ng bahay. Kayo, mga linta na nga, mga salot pa. Habang patuloy na bumubuhos ang mga masasakit na salita, nanatiling nakayuko si Feli. Ngunit sa kanyang pagkakadapa, nahagip ng kanyang paningin ang mga paa ni Lamberta na nakasuksok sa isang mamahaling tsinelas. Sa kabila ng mga ginto at magagarang damit, napansin ni Feli ang maitim na dumi na namuo sa ilalim ng mga kuko nito sa paa. Sa sandaling iyon, isang malinaw na katotohanan ang tumama sa kanyang isipan. Gaano man kayaman at kapangyarihan si Doña Lamberta, ang kaluluwa nito ay mas bulok at mas madumi pa sa putik na nakakapit sa kanyang mga binti. Wala nang awa sa bahay na ito, tanging pagkukunwari na lamang. Nang maramdaman ni Lamberta na hindi umaalis ang pamangkin, inilapat niya ang dulo ng kanyang tsinelas sa balikat ni Feli at marahas itong itinulak palayo. Sa mabilis na pag-igkas ng binti ng matanda, isang lumang piraso ng papel na tila resibo ang nahulog mula sa malalim na bulsa ng kanyang duster. Bago pa man ito mapansin ng donya, mabilis na kinabig ito ni Feli at itinago sa loob ng kanyang basang palad, kasabay ng panginginig ng kanyang mga kamay. Agad na tumawag ng mga tauhan si Lamberta at ipinakinaladkad si Feli palabas ng mansyon. Isinusumpa na huwag na itong babalik. Itinapon si Feli sa labas ng malaking gate, bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at malapot na putikan ng kalsada. Unti-unting nagsara ang mga bakal na pintuan, ikinukulong muli ang yaman sa loob at iniiwan ang naghihirap sa labas. Dahan-dahang itinaas ni Feli ang kanyang mukha upang salubungin ang patuloy na pagbuhos ng ulan. Pinunasan niya ang putik sa kanyang pisngi, ngunit wala nang luhang sumama rito. Ang takot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang nakapangingilabot at nakabibinging katahimikan. Humigpit ang pagkakahawak niya sa papel na nakuha niya, binabaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa pagbangon niya mula sa putik, isang bagong Feli ang tumayo, isang inang hindi na muling luluhod, isang inang handang sunugin ang buong mansyon para sa hustisya. Tila nawalan ng pakiramdam ang mga paa ni Feli habang tinatahak ang masukal at maputik na daan pabalik sa kanilang dampa. Wala siyang maramdaman, kundi ang matinding lamig ng ulang patuloy na humahagupit sa kanyang pisngi at ang init ng galit na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang pagbukas ng lumang pintuang gawa sa kahoy ay naghudyat ng kanyang pag-uwi. Sinalubong siya ni Teddy. Nang makita ng lalaki ang asawang basang-basa, puno ng putik at may blangkong tingin sa mga mata, hindi na ito nagtanong pa. Alam na niya ang mapait na sagot. Mabilis siyang lumapit at inalalayan si Feli papasok sa maliit nilang kwarto. Maingat na kumuha si Teddy ng malinis at tuyong kamiseta mula sa kanilang lumang aparador. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Tanging ang dahan-dahang pagpapalit niya ng damit ng asawa ang nagpapahiwatig ng kanyang malalim na pag-unawa at pag-aalaga. Nang maisuot na ni Feli ang tuyong damit, niyakap siya ni Teddy nang mahigpit mula sa likuran. Ibininaon ng lalaki ang kanyang mukha sa basa pang buhok ng asawa. Ang init ng katawan ni Teddy ang unti-unting nagtunaw sa yelong bumabalot sa puso ni Feli. Dahan-dahang ipinadampi ni Teddy ang kanyang magaspang na labi sa nanginginig na balikat ni Feli. Isang tahimik na sumpa ng katapatan at pagmamahal. Sa yakap na yon, naramdaman ni Feli na hindi siya nag-iisa. Ang panliliit na pinaramdam sa kanya ni Doña Lamberta ay pansamantalang naglaho, napalitan ng isang kakaibang lakas na nagmumula sa kaisa-isang taong nagpapahalaga sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng madilim na kwarto na naiilawan lamang ng isang aandap-andap na gasera, bumasag si Teddy sa pananahimik. Sa boses na nanginginig sa desperasyon at pait, sinabi niyang gagawin niya ang lahat, kahit pa magnakaw siya o pumatay.
makalikom lamang ng pera para hindi maputulan ng binti ang kanilang anak. Mabilis na lumingon si Feli at pinigilan ng asawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang magkabilang pisngi nito, tinitigan ang mga matang puno ng luha ng isang amang nasasaktan. Sinabi niyang hindi nila hahayaan na dungisan ng kasamaan ang kanilang pamilya. Hindi sila bababa sa level ng mga taong yumaman dahil sa panlalamang. Ipinangako ni Feli na makakahanap siya ng paraan, hindi sa pamamagitan ng krimen, kundi sa pamamagitan ng pagbawi sa kung ano ang nararapat na sa kanila. Habang nakatitig sa liwanag ng gasera, isang lumang alaala ang pumukaw sa diwa ni Feli. Ang lumang baul ng kanyang yumaong inang si Basilia. Bago mamatay ang kanyang ina, mahigpit ang bilin nito na huwag kailanman gagalawin ang baul maliban kung dumating ang araw na sila ay wala na talagang matakbuhan. Matagal na itong nakabaon sa ilalim ng sahig ng kanilang dampa, tinatakpan ng mga sako at lumang tabla. Pinakiusapan ni Feli si Teddy na tulungan siyang iangat ang mga tabla ng sahig. Matapos ang ilang sandali ng maingat na paghuhukay at pagtatabi ng mga sako, bumungad sa kanila ang isang maalikabok na kahoy na baul, nababalot ng sapot at amoy ng lumipas na panahon. Nang buksan nila ang takip nito, tumambad ang mga lumang damit at ilang kagamitan ng kanyang ina. Sa kalagitnaan ng paghahalungkat, may napansin silang isang maliit na bakal na kahon na may makapal na kandado. Pilit itong binuksan ni Teddy, ngunit sadyang ginawa itong matibay upang hindi madaling masira. Ngunit sa paggalaw nila sa baul, napansin ni Feli ang isang manipis na awang sa pinakailalim na bahagi nito, isang lihim na lalagyan sa ilalim ng mismong kahoy. Nang dahan-dahan niyang mahila ang nakatagong espasyo, bumungad kay Feli ang isang bagay na tuluyang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nanlaki ang kanyang mga mata habang ang pamilyar na amoy ng alikabok at lumang papel ay nanunuot sa kanyang ilong. Maingat na inilabas ni Feli mula sa lihim na lalagyan ng isang nakatuping dokumento. Ang papel ay naninilaw na sa kalumaan, malutong at may bakas ng pilit na pagkakagusot. Sa tulong ng aandap-andap na liwanag ng gasera, dahan-dahan niya itong binuklat. Ito ay ang orihinal na draft ng deed of sale para sa lupang kinatatayuan ng kanilang dampa at ng palaisdaan, ang lupang minana pa ng kanyang inang, si Basilia. Ngunit hindi ang mga letra o ang lagda ang nagpatigil sa paghinga ni Feli. Sa ibabang bahagi ng pahina, sa tabi ng blangkong espasyo para sa pirma ng kanyang ina, mayroong isang malinaw at madilim na mantsa, tuyong dugo. Ang thumb mark ng kanyang ina ay hindi gawa sa tinta, kundi sa sarili nitong dugo. Tila bumalik ang kanyang gunita 15 taon na ang nakalilipas, isang malamig at maulang gabi. Rinig na rinig niya ang mga hikbi ng kanyang ina habang kinakaladkad ito ng mga tauhan ni Doña Lamberta. Pinaratangan si Basilia na nagnakaw ng pera at bilang parusa, ikinulong siya sa isang masikip na hawla ng aso sa likod ng mansyon. Buong gabi siyang giniginaw. Sugatan ang mga kamay sa pilit na pag-abot sa labas ng rehas habang nagmamakaawang walang kasalanan. Sa gitna ng dilim at takot, pinilit si Basilia na idiin ang kanyang daliri sa isang dokumentong hindi man lang niya nabasa, kapalit ng kanyang kalayaan at kaligtasan ng kanyang anak. Bukod sa dokumento, mayroon ding isang nakatuping liham na nakasingit sa mga pahina. Ito ay isinulat ng kanyang ina, ngunit hindi kailanman na ipadala. Binasa ni Feli ang nanginginig na sulat kamay. Sa liham, idinedetalya ni Basilia ang buong katotohanan, kung paano siya tinakot at sinaktan, at kung paano nahanap ni Lamberta ang perang nawawala. Kinabukasan, ngunit mas piniling itago ito upang patuloy na makontrol ang lupa. Pumatak ang luha ni Feli, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng matinding puot na matagal nang nagbabaga at ngayon ay tuluyan ng sumabog. Ang sakit ng pagkaulila at ang 15 taong pagtitiis
sa pang-iinsulto at pang-aalipin ni Lamberta ay naghalo sa isang nag-aalab na apoy ng paghihiganti. Ipinakita ni Feli ang dokumento at ang liham kay Teddy. Nanlaki ang mga mata ng lalaki habang binabasa ang mga salitang naglalaman ng kawalang katarungan. Dahan-dahang hinaplos ni Feli ang mantsa ng tuyong dugo sa papel. Ang pagdampi ng kanyang mga daliri ay tila isang malambing na pag-apuhap sa mukha ng kanyang yumaong ina na hindi niya nagawang ipagtanggol noon. Sa pagitan ng mga pahina ng liham, napansin ni Teddy ang isang pangalan na hindi pamilyaran sa kanila. Mang Berto ang nakasulat. Ngunit may isa pang pangalan na nakadugtong, isang saksing hindi kailanman nabanggit sa kanilang baryo, isang pangalang nagtataglay ng kasagutan kung paano nila tuluyang mapapatunayan ang krime. Tumingin si Feli sa labas ng bintana, sa direksyon ng madilim na bakuran kung saan nakatambak ang ilang sirang kahoy. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Umarap siya kay Teddy. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng panginginig ng galit. Teddy, bulong niya, kailangan ko ang galing mo sa pagkakarpintero. Ang tunog ng lagari at kahoy na unti-unting hinuhugisan sa labas ng kanilang dampa ay naghudyat ng pagsisimula ng isang walang awa at makatarungang paghuhukom. Pagsikat ng araw, tila walang pakialam ang buong baryo sa trahedyang pinagdadaanan ng pamilya ni Feli. Ang mga kalsada ay abala, puno ng mga taong nagtutulungan para sa iisang layunin, ang paghahanda sa malaking pista para sa pag-uwi ni Ramon. Sa tapat ng malaking mansyon ni Doña Lamberta, nagkakabit ng mga makukulay na banderitas ang mga kapitbahay. Ang amoy ng sariwang litson at mga nilutong kakanin ay pumapailan lang sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Lamberta sa kanyang balkonahe, tila isang reynang pinagmamasdan ang kanyang mga nasasakupan. Lumapit si Aling Chona, ang kilalang chismosa sa baryo. Bit-bit ang isang tray ng suman. Ang ngiti ni Aling Chona ay abot hanggang tainga, habang pinupuri ng labis ang yaman at kabaitan ni Lamberta. Naku, Donya, siguradong matutuwa si Sir Ramon sa inihanda ninyo. Ang swerte niya sa pagkakaroon ng inang tulad ninyo na handang magsakripisyo, wika ni Aling Chona. Pasimpleng inilapit nito ang mukha sa matanda at bumulong. Nabalitaan ko ang nangyari kay Fabian, anak ni Feli. Ay nako, sabi ko na nga ba may sumpa ang pamilyang yan. Mabuti na lang at hindi nyo na sila tinutulungan. Baka mahawa pa kayo ng malas nila. Tumango si Lamberta at ngumiti ng mapagmataas. Pinalalakas ang ilusyong siya ang tama at ang pamilya ni Feli ang salot sa lipunan. Habang nagpapakasasa sa atensyon at papuri si Lamberta, isang nakakakilabot na katahimikan ang namamayani sa likod ng maliit na dampa ni Feli. Walang ibang maririnig kundi ang maingat at kalkuladong pagpukpok ng martilyo at ang paghiwa ng lagari sa kahoy. Tahimik na pinagdurugtong ni Teddy ang mga lumang tabla at kinakalawang na rehas na napulot nila. Bawat pukpok ng pako ay may kasamang bigat, isang paghihirap na ibinubuhos sa bawat sentimetro ng kanilang ginagawa. Unti-unti, mula sa mga sirang piraso ng kahoy, isang hawla ang nabubuo. Ito ay hindi basta hawla. Ito ay isang eksaktong replika ng hawla kung saan ikinulong ang ina ni Feli. Pinapanood ni Feli ang pagtatapos ng hawla habang ang kanyang mga kamay ay abala. Sa isang malaking piraso ng matigas na karton, idinidikit niya ng maingat ang mga kopya ng lumang dokumento na may mantsa ng dugo at ang liham ng kanyang ina. Bawat pagpahid ng pandikit ay isang hakbang palapit sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang kanyang mukha ay blanko, walang luha o anumang emosyon, kundi isang malamig na determinasyon na wakasan ang kasinungalingan. Sa isang saglit, tumigil si Teddy sa pagpukpok. Pinunasan niya ang luhang tumakas mula sa kanyang mata gamit ang likod ng kanyang pawisang kamay bago muling ibinaba ang martilyo.
Alam niya ang lalim ng sugat na pilit pinaghihilom ng kanyang asawa sa pamamagitan ng pagbuo ng hawlang ito. Samantala, sa loob ng mansyon, may dumating na isang sobre para kay Doña Lamberta. Ito ay nagmula pa sa Hong Kong. Ipinadala ni Ramon ilang araw bago ang kanyang pag-uwi. Nang makita ni Lamberta ang pangalan ng nagpadala, mabilis niyang itinago ang liham sa loob ng kanyang kwarto. Nang hindi binubuksan, ang kanyang mga mata ay panandaliang kinakitaan ng pag-aalala. Pagsapit ng hapon, natapos ang paggawa ng hawla. Tumayo si Feli at hinawakan ng malamig at magaspang na kahoy nito. Ang amoy ng bagong gawang kape sa kusina at ang masayang musika mula sa labas ay tila walang epekto sa kanya. Bukas, pagdating ni Ramon, hindi na magtatago ang katotohanan sa dilim. Bukas, magsisimula ang paghuhukom. Sa gitna ng dambuhalang gusali ng paliparan sa Hong Kong, nakatayo si Ramon de Vera habang pinagmamasdan ang naglalakihang bintana na nagpapakita ng malawak na kalangitan. Pagkatapos ng 15 taon ng pagkakaalipin sa ibang bansa, mula sa pagiging isang simpleng kargador hanggang sa maging may-ari ng sariling kumpanya ng transportasyon, nararamdaman na niya ang bigat ng tagumpay sa kanyang mga balikat. Hawak niya ang ilang mamahaling supot na naglalaman ng mga regalo para sa kanyang ina, mga alahas, mamahaling pabango, at mga gamit na kailanman ay hindi nila nagawang pangarapin noong sila ay naghihikahus pa. Sa kanyang isipan, ang bawat sentimong kinita niya ay patunay ng kanyang pagmamahal at pasasalamat sa tanging babaeng nag-aruga at nagsumikap upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Ang kanyang panloob na pag-iisip ay puno ng imahe ng kanyang inang si Lamberta. Naaalala niya ang mga gabing umiiyak ang matanda dahil sa pagod. Ang mga araw na tinitiis nito ang gutom para lamang may maipadala sa kanya noong siya ay nag-aaral pa sa kolehiyo. Ito ang kwentong itinanim ni Lamberta sa kanyang isipan. Ang kwento ng isang bayaning ina na nilabanan ang lahat ng hirap at pang-aapi ng mga kamag-anak, lalo na nina Basilia, upang itaguyod ang nag-iisa niyang anak. Ang pakiramdam ng utang na loob ay parang isang banal na obligasyon na nagtulak kay Ramon na magtrabaho ng higit sa abot ng kanyang makakaya. Naniniwala siya na sa kanyang pagbabalik, sa wakas ay mababayaran na niya ang bawat patak ng pawis at luha ng kanyang ina. Bago sumakay sa eroplano, kinuha ni Ramon ang kanyang cellphone upang tawagan si Lamberta. Nang sagutin ng matanda ang tawag, ang boses nito ay parang tamis ng pulot, puno ng paglalambing, at tila walang bakas ng kahit anong gulo. Ramon, anak, huwag kang mag-alala sa amin dito. Maayos ang lahat. Ang buong baryo ay excited na sa pagdating mo. Naghanda ako ng pinakamalaking fiesta para sa'yo. Wika ni Lamberta sa kabilang linya. Napangiti si Ramon habang naririnig ang kagalakan sa boses ng ina. Wala siyang kamalay-malay na sa likod ng mga matatamis na salitang yon ay ang mga mata ni Lamberta na kanina lamang ay nag-aapoy sa galit habang dinuduraan ng kanyang pinsang si Feli. Ang imahe ng kanyang mabait na ina ay isang pader na pilit itinatago ang mga kalansay ng nakaraan. Habang nasa loob ng eroplano, kinuha ni Ramon ang kanyang pitaka at tinitigan ang isang lumang litrato. Ito ang larawan nila ni Lamberta noong bata pa siya, kung saan mukhang pagod at payat ang kanyang ina. Hinaplos niya ang mukha ng matanda sa litrato, isang tahimik na pangako ang namutawi sa kanyang mga labi na hinding-hindi na muling makakaranas ng hirap ang kanyang ina. Ito ang tinatawag niyang tagumpay, ang kakayahang ibigay ang lahat sa taong nagsakripisyo para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang pagninilay, isang pamilyar na mukha ang napansin ni Bensini niya sa kabilang hanay ng mga upuan. Isang matanda na tila tinititigan siya ng malalim. Ang mga mata nito ay may halong lungkot at tila may gustong sabihin, ngunit agad itong umiwas nang mapansin ang kanyang tingin. Hindi na ito pinansin ni Ramon sa pag-aakalang baka isa lamang itong estranghero.
Nang lumapag ang eroplano sa Maynila, ang bawat tibok ng puso ni Ramon ay tila sumasabay sa ingay ng makina. Ang hangin ng Pilipinas na sumalubong sa kanya ay may kasamang amoy ng ulan at alikabok. Mga amoy na matagal na niyang kinalimutan, ngunit agad na nagpabalik ng lahat ng kanyang mga alaala. Sumakay siya sa isang taxi patungo sa kanilang probinsya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sa mga luntiang palayan na tila sumasayaw sa hangin. Punong-puno siya ng pananabik. Iniisip ang mahigpit na yakap ng kanyang ina at ang masayang salo-salo na naghihintay sa kanya. Ngunit habang papalapit ang sasakyan sa kanilang baryo, napansin ni Ramon ang mga makukulay na banderitas na nakasabit sa mga poste. Narinig niya ang mahinang tunog ng musika mula sa malayo. Ang taxi ay huminto sa dulo ng kalsada dahil sa dami ng mga taong naglalakad patungo sa iisang direksyon. Habang bumababa siya ng sasakyan, bitbit ang kanyang mga pasalubong, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanyang balat. Isang lamig na hindi nanggaling sa ulan, kundi isang babala na ang kanyang inaasahang selebrasyon ay may nakatagong lason na handang kumalat sa anumang sandali. Ang bakuran ng mansyon ni Doña Lamberta ay naging isang dagat ng kagalakan at karangyaan. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas na sumasayaw sa ihip ng hangin, habang ang mahahabang mesa ay hapay sa bigat ng mga pagkaing tanging sa mga espesyal na okasyon lamang nakikita. Ang amoy ng dambuhalang litson na may malutong at mapulang balat ay humahalo sa samyo ng sari-saring kakanin at mainit na sabaw. Ang tunog ng masayang musika mula sa mga speaker ay tila nag-aanyaya sa buong baryo na makisaya sa tagumpay ng pamilya de Vera. Sa gitna ng lahat ng ito, si Doña Lamberta ang nagsisilbing pinakamaliwanag na bituin. Nakasuot siya ng isang marangyang bestidang kulay asul at ang kanyang gintong kwintas ay tila nakikipagpaligsahan sa sikat ng araw sa kislap nito. Wala siyang tigil sa pagbati sa mga panauhin. Ang kanyang mukha ay may nakapaskil na ngiti na tila hindi kailanman nakaramdam ng pagod o galit. Kain lang kayo, mga kapitbahay. Ang biyayang ito ay para sa ating lahat. Wika niya sa isang malambing na boses na sadyang ginawa para pakinggan ng marami. Lumapit si Aling Chona na halos hindi na mabitawan ang kanyang plato sa dami ng kinuha at muling nagpaulan ng papuri. Naku, Donya, wala talagang tatalo sa kabaitan ninyo. Isipin nyo, kahit abala kayo sa pagdating ni Sir Ramon, nakuha nyo pang magpakain sa buong baryo. Napakabuti ninyong tao. Tumango-tango si Lamberta. Ninanamnam ang bawat salita ng paghanga na tila ba ito ay pagkain para sa kanyang naglalakihang ego. Upang lalong mapahanga ang madla, tumayo si Lamberta sa isang maliit na entablado at kumuha ng mikropono. Nagbigay siya ng isang maikling talumpati tungkol sa kahalagahan ng sakripisyo ng isang ina at ang halaga ng pagpapatawad. Ang pagmamahal ko sa aking anak ang nagbigay sa akin ng lakas upang harapin ang lahat ng paninira at hirap. Anya habang dahan-dahang pinupunasan ang isang pekeng luha sa sulok ng kanyang mata. Sa sandaling iyon, isang asong gala ang lumapit sa gilid ng mesa, naghahanap ng tira-tirang buto. Marahang yumuko si Lamberta at binigyan ito ng isang piraso ng karne habang nakangiti ng matamis para makita ng lahat. Ang pagpapakita niyang ito ng awa sa hayop ay tila isang malupit na biro para sa sino mang nakakaalam kung paano niya itinaboy si Feli na parang isang maruming peste noong nakaraang gabi. Sa isang sulok ng bakuran, napansin ng ilan ang matandang si Mang Berto. Nakaupo siya sa isang tabi, hindi kumakain, at ang kanyang mga mata ay balisa habang nakatingin kay Lamberta. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at paulit-ulit niyang kinakamot ang kanyang ulo na tila may malaking timbang na nagpapahirap sa kanyang konsensya. Sa bawat tawa ni Lamberta, lalong kumukulubot ang noo ng matanda, na tila ba ang bawat hagalpak ng donya
ay isang paalala ng isang lihim na matagal na nilang kinalimutan. Ngunit ang ingay ng kasiyahan ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa di kalayuan, mula sa dulo ng maalikabok na kalsada patungo sa mansyon, may isang kakaibang tanawin na unti-unting lumalapit. Dalawang anino ang dahan-dahang humihila ng isang kariton na tinatakpan ng isang malaking sako ng harina. Sina Feli at Teddy iyon. Ang kanilang mga damit ay luma at may bahid pa ng putik. Ang kanilang mga mukha ay tila mga bato na hindi natitinag ng anumang bagyo. Ang tunog ng mga gulong ng kariton na tumatama sa mga bato ng kalsada ay lumilikha ng isang mabigat at nakababahalang ritmo. Isang tunog na unti-unting lumulunod sa masayang musika ng pista. Napahinto ang ilang kapitbahay sa pagkain habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Ano kaya ang dala ng mga yan? Mukhang hihingi na naman ng tulong, bulong ng isa. Ngunit hindi tumitigil sina Feli. Diretso ang kanilang tingin. Hindi pinapansin ang mga mapanghusgang mata ng paligid. Ang kariton ay tumigil sa mismong tapat ng malaking bakal na gate ng mansyon. Itinaas ni Feli ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa malamig na rehas ng gate. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Itinulak ni Feli ang gate ng may buong lakas at ang paglagitik ng lumang bakal ay umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Isang tunog na naghudyat na ang oras ng pagkukunwari ay tapos na. Ang dahan-dahang pagbukas ng malaking bakal na gate ay lumikha ng isang mahaba at nakangingilong tunog na tila humiwa sa masayang kanta na nagmumula sa mga speaker. Biglang tumigil ang musika. Ang tawanan ng mga bisita ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan habang ang lahat ng mata ay natuon sa 2 taong pumasok sa bakuran. Sina Feli at Teddy na basang-basa pa ng pawis at may mga bahid ng tuyong putik sa kanilang mga damit ay tila mga anino ng pighati sa gitna ng makulay na pista. Hindi sila natinag sa mga mapanghusgang tingin ng mga taong may hawak na baso ng alak at plato ng pagkain. Huminto ang kariton sa gitna mismo ng bakuran, sa harap ng entablado kung saan nakatayo si Doña Lamberta. Sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, hinila ni Teddy ang malaking sako na nakatakip sa kanilang dala. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang umalingaw-ngaw sa paligid ng tumambad sa lahat ang isang lumang hawla ng aso. Ngunit hindi ito ordinaryong hawla. Ito ay punong-puno ng mga nakadikit na malalaking kopya ng mga dokumento na may mga mantsa ng tuyong dugo at isang liham na ang sulat kamay ay tila sumisigaw ng katarungan. Ang bawat hibla ng kahoy ng hawlang iyon ay tila nagdadala ng bigat ng 15 taong pananahimik. Ang mukha ni Doña Lamberta na kanina lamang ay puno ng ningning ay biglang namutla, tila nawalan ng lahat ng dugo sa katawan. Ang kanyang kamay na humahawak sa mikropono ay nagsimulang manginig nang makita ang mantsa ng dugo sa mga dokumento. Isang mantsyang matagal na niyang inakalang nabaon na sa limot. Humakbang pasulong si Feli. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit puno ng isang kapangyarihang hindi matitinag. 15 taon, panimula niya. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bakuran. 15 taon ninyong ipinakain sa amin ang kasinungalingang magnanakaw ang aking ina. Ikinulong niyo siya sa hawlang ito na parang hayop. Pinilit niyo siyang pumirma gamit ang sarili niyang dugo kapalit ng kanyang kalayaan. Habang nagpapakasasa kayo sa yaman ng lupang ninakaw niyo, ang aking ina ay namatay sa hiya at pighati. Ang bawat salita ni Feli ay tila isang latigo na humahagupit sa konsensya ng mga nakikinig. Tinangka ni Aling Chona na lumapit at awatin si Feli upang ipagtanggol ang kanyang amo. Feli, ano bang kalokohan ito? Pista ngayon, huwag kang gumawa ng eksena. Sigaw nito. Ngunit lumingon si Feli at tinitigan si Aling Chona ng isang napakatapang at napakatalim na tingin na tila ba ang kanyang mga mata ay nag-aapoy.
Sa isang iglap, napaatras ang tsismosang kapitbahay at hindi na nakaimik. Tila natiklop ang dila sa harap ng purong katotohanan. Sa gitna ng tensyon, may isang tao sa likod ng mga bisita, isang matandang babae na hindi pamilyar sa karamihan, ang tahimik na nagsimulang humikbi. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig habang nakikinig sa bawat salita ni Feli. Tila ba ang bawat pangungusap ay nagbubukas ng isang sugat na matagal na rin niyang itinatago. Nawalan na ng kontrol si Doña Lamberta. Ang kanyang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nagantak. Baliw ka. Sinungaling. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng takot. Sa isang desperadong hakbang, mabilis siyang dumampot ng isang mabigat na dekorasyong tanso mula sa lamesa at itinaas ito. Handang pukpukin si Feli upang patahimikin ito habang buhay. Ngunit bago pa man niya maibaba ang kanyang kamay, ang tunog ng isang sasakyang mabilis na huminto at ang pagpreno ng mga gulong sa labas ng gate ay naging dahilan upang mapahinto ang lahat. Bago pa man maibaba ni Doña Lamberta ang hawak na dekorasyong tanso, ang kanyang mahaba at magarbo, ngunit taksil na bestida, ay sumabit sa dulo ng isang nakausling pako mula sa lamesa. Sa sobrang pagmamadali at galit, nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng pagbagsak ng matigas na tanso sa semento ay sinundan ng isang malakas na kalabog nang sumubsob ang matanda sa sahig. Ang kanyang mukha, na puno ng mamahaling kolorete, ay saktong huminto sa tapat ng bukas na pintuan ng lumang hawla ng aso. Ang alikabok mula sa hawla ay pumasok sa kanyang ilong, tila isang sumpa mula sa nakaraan na bumabalik upang singilin siya. Sa eksaktong sandaling iyon, ang pinto ng taxi sa labas ng gate ay bumukas. Lumabas si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Hawak ang naglalakihang mga kahon ng pasalubong na nakabalot sa makikinang na papel. "Mama, narito na ako!" Masayang sigaw niya. Ngunit ang kanyang namumangiti ay biglang naglaho nang makita ang kakaibang katahimikan ng mga bisita at ang kanyang inang nakadapa sa dumi sa tapat ng isang nakapangingilabot na hawla. Nabitawan ni Ramon ang mga kahon ng regalo. Ang tunog ng mga mamahaling pabango na nabasag sa loob ng supot ay naglabas ng isang samyong masyadong matamis, isang amoy na tila nanunuya sa mabaho at madilim na katotohanang bumubungad sa kanya. Dahan-dahang humakbang si Ramon palapit sa gitna ng bakuran. Ang bawat tapak ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang mabigat na pintig ng puso. Tiningnan niya ang hawla at pagkatapos ay ang mga dokumentong nakadikit dito. Ang mantsa ng tuyong dugo sa papel ay tila naging isang apoy na humaharot sa kanyang paningin. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang liham ni Tia Basilia. Habang binabasa niya ang bawat salita, ang bawat hikbi ng pighati ng kanyang tiyahin na nakasulat sa papel, ang dugo sa kanyang buong katawan ay tila nanlamig. Isang gabi sa hawla, kapalit ng lupa, para sa pag-aaral ni Ramon. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Tumingin si Ramon sa kanyang ina. Si Doña Lamberta ay dahan-dahang bumabangon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot. "Ramon, anak, huwag kang maniniwala sa kanila. Pakanalang ito ni Feli. Inggit lang sila sa atin." Pagmamakaawa ng matanda, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsusumamo. Ngunit sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi nakita ni Ramon ang bayaning ina na palagi niyang ipinagmamalaki. Ang nakita niya ay isang babaeng maliit, sugatan ang dangal, at balot ng kasinungalingan. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Lamberta nang makita ang pandidiri at pait sa mga mata ng kanyang sariling anak. Ang katahimikan ni Ramon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Ang matinding pait ng katotohanan ay tila lumunod sa lahat ng tagumpay na nakamit ni Ramon sa Hong Kong.
Napagtanto niya na ang bawat sentimong ipinapadala niya, ang bawat karangyaang tinatamasa nila, ay itinayo sa ibabaw ng isang hawla ng aso at sa luha ng isang inosenteng kamag-anak. Ang kanyang puso ay nadurog, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagkadismaya sa taong itinuring niyang Diyos ng kanyang buhay. Napaluhod si Ramon sa harap ng dokumento. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mismong mantsa ng dugo ng kanyang tiya Basilia. Tila isang huling pagkilala sa sakripisyong hindi niya kailanman ninais. Tumayo si Ramon pagkalipas ng ilang sandali. Hindi niya nilingon ang kanyang ina na patuloy na humihikbi sa kanyang paanan. Sa halip, humakbang siya palapit kay Feli. Ang kanyang mga mata ay may madilim na determinasyon at isang bigat na tila kayang gumuho ng anumang pader. Nakatayo si Feli ng matuwid, handa sa anumang sasabihin ng pinsan. Huminto si Ramon sa harap niya. Ang kanyang paghinga ay mabigat at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sa gitna ng putikan at sa harap ng lahat ng mga kapitbahay na saksi sa kanyang pagbabalik, hindi nagtaas ng boses si Ramon. Sa halip, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Feli at Teddy. Ang kanyang mamahaling suit na galing sa ibang bansa ay nabahira ng itim na dumi ng lupa, ngunit tila wala siyang pakialam. Ang kanyang pagluhod ay hindi para sa awa, kundi isang pag-amin sa isang napakabigat na kasalanang hindi niya kailanman ninais na maging bahagi. Feli, Teddy, patawarin niyo ako. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagsisisi. Ang bawat sentimong ipinadala ko rito ay tila naging lason dahil sa paraan kung paano ito nakuha. Tumayo si Ramon at binalingan ng nangangatog na si Mang Berto. Mang Berto, alam kong alam niyo ang totoo. Ilabas niyo ang lahat ng titulo at mga dokumentong itinago ng aking ina sa loob ng kanyang itim na bag. Utos ni Ramon. Sa takot at bigat ng konsensya, mabilis na sumunod ang matanda. Pumasok si Ramon sa loob ng mansyon at paglabas niya ay bitbit na niya ang mga orihinal na titulo ng lupa at ang mga bank book ng kanilang pamilya. Walang pasubali niyang inilatag ang mga ito sa ibabaw ng maruming kariton ni Feli. Nilapitan ni Ramon si Teddy at kinuha ang martilyo mula sa kamay nito. Sa harap ng kanyang umiiyak na ina, itinaas ni Ramon ang martilyo at buong lakas na inihampas ito sa lumang hawla ng aso. Ang bawat tunog ng pagkabali ng kahoy at ang pagkalas ng mga kinakalawang na rehas ay tila mga hiyaw ng katarungang matagal na ibinilanggo. Ang bawat piraso ng kahoy na tumatalsik sa paligid ay tila nagpapagaan sa hanging kanina lamang ay napakabigat. Winasak ni Ramon ang hawla hanggang sa maging tumpok na lamang ito ng mga walang kwentang basura, simbolo ng pagtatapos ng kapangyarihan ng kasinungalingan sa kanilang pamilya. Binalingan ni Ramon si Doña Lamberta na nanatiling nakasalampak sa semento. Mama, ang hiyang nararamdaman mo ngayon sa harap ng mga taong pinagmalakihan mo ay kakarampot pa lamang sa 15 taong pagdurusa ni Tia Basilia. Malamig niyang sabi. Ang kayamanang ito ay hindi atin. Magsisimula tayo sa wala dahil mas pipiliin kong maging mahirap kaysa mabuhay sa pawis at dugo ng iba. Sa sandaling iyon, ang mga kapitbahay na kanina ay pumupuri kay Lamberta, kabilang na si Aling Chona, ay nagsimulang tumalikod at bumulong ng panlalait. Ang donya na kinatatakutan ng lahat ay isa na lamang ngayong kaawa-awang matanda na iniwasan ng madla. Kinuha ni Ramon ang isang makapal na bundle ng pera mula sa kanyang bag. Ang perang dapat sana ay panggastos sa marangyang bakasyon at inabot ito kay Feli. Ito ay para sa operasyon ni Fabian. Hindi ito pautang at hindi ito limos. Ito ay bayad sa lahat ng mga taon na ninakawan kayo ng dangal. Anya, inabot din niya ang orihinal na titulo ng lupa at ang dokumento ng paglilipat ng pagmamay-ari na dinala niya mula sa loob. Ang palaisdaan at ang lupang ito ay sa inyo na muli. Ngayon din
ay aalisin namin ang anumang bakas ng aming pangalan sa inyong ari-arian. Nanginginig ang mga kamay ni Feli habang tinatanggap ang titulo at ang pera. Tumingin siya kay Teddy at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang mga mata ni Feli ay nakitaan ng isang liwanag na hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malalim na kapayapaan. Nang lisanin nina Feli at Teddy ang bakuran ng mansyon dala ang pambayad sa ospital, naiwan si Lamberta na mag-isang nakaupo sa gitna ng wasak na hawla. Ang katahimikan sa paligid niya ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw, isang paalala na ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan, ang mawalan ng muka sa harap ng lahat, ay tuluyan ng nagkatotoo. Ang puting liwanag ng silid sa ospital ay hindi na kasing lamig ng dati. Sa halip na takot, ang bawat sulok nito ay tila napupuno na ng hininga ng pag-asa. Nakaupo si Feli sa tabi ng kama ni Fabian, mahigpit na hawak ang kamay ng anak, habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat at pagbaba ng dibdib nito sa paghinga. Katatapos lamang ng matagumpay na operasyon, ang doktor, na may masayang balita, ay nagkumpirmang na iligtas ang binti ng binata at sa tulong ng tamang pahinga at terapiya ay muli itong makakalakad ng maayos. Sa bawat pagpikit ni Feli, tila naririnig niya ang bulong ng pasasalamat ng kanyang ina mula sa kabilang buhay. Sa kabilang dako ng kama, naroon si Teddy. Kahit bakas ang labis na pagod at puyat sa kanyang mga mata, hindi maikakaila ang kagalakan sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang malapad na palad sa ibabaw ng kamay ni Feli na nakahawak kay Fabian. Sa maliit na galaw na yon, nagpalitan sila ng lakas na tila nagsasabing sa wakas ay tapos na ang unos. Ang init ng palad ni Teddy ay nagpaalala kay Feli na sa gitna ng lahat ng dumi at hirap, ang kanilang pag-ibig ang nanatiling pinakamalinis na bagay sa kanilang buhay. Habang nagdiriwang ang pamilya Sarmiento sa ospital, ang mansyon ni Doña Lamberta ay tila naging isang malaking sementeryo ng mga pangarap. Ang mga mesa na kanina lamang ay punong-puno ng pagkain ay iniwan na ng mga langaw at ang mga makukulay na banderitas ay tila mga basahang nakasabit sa dilim. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nakabibingi. Tila bawat sulok ay bumubulong ng mga lihim na pilit itinago sa loob ng 15 taon. Mag-isang nakaupo si Lamberta sa gitna ng kanyang malawak na sala. Suot pa rin ang kanyang marangyang bestida na ngayon ay may mantsana ng dumi at luha. Paulit-ulit na pinupunasan ni Lamberta ang kanyang gintong kwintas gamit ang dulo ng kanyang laylayan. Ngunit kahit anong kiskis niya, tila nawalan na ito ng ningning sa kanyang mga mata. Ang yaman na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay isa na lamang ngayong mabigat na pasanin sa kanyang leeg. Ang masakit na katotohanan ay ang kanyang pinakaingatang hiya. Ang kanyang dangal sa harap ng lipunan ay tuluyan ng nadumihan at walang halaga ng ginto ang makakapaglaban nito. Marinig man niya ang mahinang pagdaan ng mga kapitbahay sa labas, alam niyang ang bawat bulong ng mga ito ay puno ng pandidiri. Si Aling Chona, na dati ay laging nakabuntot sa kanya, ay mabilis pang naglakad palayo nang makita siyang nakasilip sa bintana. Tila ba ang pakikipag-usap sa kanya ay isang sumpa na dapat iwasan. Sa pasilyo ng ospital, nakatayo si Ramon sa tapat ng malaking salamin ng pintuan ng kwarto ni Fabian. Hindi siya nagtatangkang pumasok. Nakatitig lamang siya sa masayang pamilya sa loob. Ang kanyang puso ay mabigat sa bawat pintig nito. Napagtanto niya na ang 15 taon niyang pagsisikap ay nagbunga ng katarungan para sa iba, ngunit nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang sariling pagkatao. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang makibahagi sa kagalakan ni Feli dahil ang dugong nananalaytay sa kanya ay galing sa taong sumira sa kanila. Dahan-dahang tumalikod si Ramon upang lisanin ang ospital. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang direksyon. Iniisip niya kung may puwang pa ba para sa kanya sa bayang ito
O kung dapat ba siyang bumalik sa Hong Kong at kalimutan na lamang ang lahat. Ngunit bago pa man siya makarating sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Ramon, ang mahinang tawag ni Feli ay tila isang utos na nagpahinto sa kanyang mga paa. Lumingon si Ramon at nakita ang kanyang pinsan na nakatayo sa pinto. Ang mga mata nito ay hindi na nag-aapoy sa galit, kundi may dalang isang kakaibang uri ng liwanag na hindi niya inaasahan. Tumigil ang mundo para kay Ramon nang marinig ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang humarap kay Feli. Ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa bulsa ng kanyang pantalon upang itago ang panginginig ng mga ito. Ang pasilyo ng ospital ay tahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang malalayong yabag ng mga nurse ang maririnig. Naglakad si Feli palapit sa kanya, hindi mabilis at hindi rin mabagal. Tila bawat hakbang niya ay may dalang timbang ng 15 taong pagtitiis. Nang magkatapat na sila, tinitigan ni Feli ang pinsan ng diretso sa mga mata. Wala na roon ang puot, na tila nagniningas na apoy noong nakaraang gabi. Ang natira na lamang ay ang malalim at malungkot na pagkilala sa katotohanan. Inilabas ni Ramon ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Feli. Ito ang formal na titulo ng lupa, Feli. Nakapangalan na ito sa iyo at kay Teddy. Lahat ng pirma at selyo ay maayos na. Wala na kayong kailangang bayaran. Wala na kayong kailangang asikasuhin. Bulong ni Ramon. Tumingin si Feli sa folder ngunit hindi niya ito agad kinuha. Hinayaan muna niya itong mamagitan sa kanila. Isang simbolo ng lahat ng sakit at dumi na naghiwalay sa kanilang pamilya. Tinatanggap ko ito, Ramon. Panimula ni Feli, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Tinatanggap ko ito hindi dahil gusto kong yumaman o dahil kailangan ko ng lupa. Tinatanggap ko ito dahil ito ang hustisyang ipinagkait sa aking ina hanggang sa kanyang huling hininga. Ito ang kanyang dangal na ibinabalik ko ngayon. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. At sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa dokumento, tila naramdaman niya ang isang malaking tinik na nabunot mula sa kanyang puso. Tumingin siya kay Ramon at nagpatuloy. Salamat, Ramon. Salamat dahil sa kabila ng lahat, pinili mong gawin ang tama. Hindi madali ang talikuran ang sariling dugo para sa katotohanan. Napayuko si Ramon. Ang kanyang mga mata ay nanunubig na sa luha. Patawarin mo kami, Feli. Patawarin mo ang aking ina. Huminga ng malalim si Feli. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa malayo. Tila nakikita ang anino ni Doña Lamberta sa gitna ng wasak na mansyon. Ang nanay mo, Ramon. Hindi ko alam kung kailan o kung magagawa ko siyang mapatawad ng buo. Ang sugat na ginawa niya ay hindi lang sa balat, kundi sa kaluluwa ng nanay ko. Ngunit ikaw ay ibang tao. Tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad para sa sarili mo. Hindi ka ang nanay mo, Ramon. Pinatunayan mo yon nang basagin mo ang hawlang yon sa harap ng lahat. Isang mabigat na buntong hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Ramon. Pakiramdam niya ay may mga kadenang kumalas mula sa kanyang dibdib. Tinanong ni Feli kung ano ang plano ni Ramon, kung babalik ba ito sa Hong Kong upang takasan ang hiyang iniwan ng kanyang ina. Umiling si Ramon nang may determinasyon. Sinabi niyang mananatili siya sa Pilipinas, ibebenta niya ang mansyon at ang lahat ng gamit doon upang ipang-ayos sa mga pinsalang nagawa, at gagamitin niya ang natitirang pera upang magsimula ng isang maliit at malinis na negosyo sa ibang bayan kung saan maaari silang mamuhay ng tahimik ng kanyang ina, malayo sa kapangyarihan at kasinungalingan. Bago umalis si Ramon, humakbang si Feli, palapit at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng pinsan. Ang maliit at simpleng galaw na yon ay tila isang milagro para kay Ramon. Ang init ng kamay ni Feli ay tila nag-alis ng libu-libong kilong bigat na 15 taon niyang dinala
nang hindi niya nalalaman. Ito ang unang hakbang ng paghilom, hindi lang para sa kanilang ari-arian, kundi para sa kanilang mga pusong matagal na nagkahiwalay. Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa dating lupang naging sentro ng gulo at pighati, isang bagong tunog ang maririnig. Sa tuwing sisikat ang araw, hindi ito tunog ng iyak o ng pagmamakaawa, kundi ang masiglang tunog ng lagari at ang mabining pagpukpok ng martilyo na may dalang pag-asa. Ang sikat ng araw sa tabing ilog ay tila may dalang ginto na yumayakap sa bawat dahon ng mga puno ng mangga. Sa mismong lupang naging saksi sa pighati ni Basilia, 15 taon na ang nakalilipas. Isang maliit, ngunit matatag na istruktura ang nakatayo na ngayon. Ito ang bagong paggawaan ng muebles ni na Teddy at Feli. Ang amoy ng sariwang tabas na kahoy at ang amoy ng barnis ay humahalo sa sariwang hangin. Isang samyo na para kay Feli ay amoy ng kalayaan at bagong simula. Sa loob ng paggawaan, makikita si Teddy na abala sa pagbuo ng isang malaking lamesang kainan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay at ang maingat na pagpukpok ng kanyang martilyo ay may dalang ritmo ng kapayapaan. Sa kanyang tabi, naroon si Fabian. Bagaman may bahagyang pilay pa sa kanyang paglakad, ang sigla sa mga mata ng binata ay hindi mapagkakaila. Siya ang nagsisilbing katuwang ng kanyang ama. Nag-aabot ng mga kagamitan at nag-aaral ng sining ng pagkakarpintero. Ang tunog ng kanilang pagtatrabaho ay tila isang awit ng pagkakaisa. Isang pagpapatunay na ang pamilyang sinubukang dinala sa putikan ay muling nakatayo ng mas matatag. Lumapit si Feli, bit-bit ang isang tray ng merienda, mainit na kape at bagong luto na biko. Huminto siya sandali at pinagmasdan ang kanyang mag-ama. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan na hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Wala na ang anino ng takot sa kanyang mukha. Ang dati ay malalim na gatla sa kanyang noo ay napalitan na ng mga linya ng pagngiti. Inilapag niya ang tray sa isang malinis na bahagi ng lamesa at tinawag ang dalawa. "Kain muna kayo. Baka lumamig itong kape." Malambing niyang aya. Lumapit si Teddy at kinuha ang kamay ni Feli. Dahan-dahang pinisil ito habang nakatingin ng malalim sa kanyang mga mata. Sa simpleng haplos na yon, tila muling nagpasalamat si Teddy sa katapangan ng kanyang asawa. Habang nagmemeryenda, napag-usapan nila ang balita sa baryo. Ang malaking mansyon ni Doña Lamberta ay tuluyan ng naibenta sa isang negosyante mula sa lungsod. Ang mga mamahaling kagamitan na dati ay ipinagmamalaki ng matanda ay isa-isang inilabas at isinakay sa mga truck upang ibenta ng palugi. Sinasabing si Ramon ay nakahanap na ng maliit na bahay sa kabilang bayan kung saan tahimik na naninirahan ang mag-ina. Ang dating diyosa ng baryo ay isa na lamang ngayong anino na bihirang makita sa labas at kung lumalabas man ay palaging nakayuko. Tila ba ang bigat ng langit ay nakadagan sa kanyang mga balikat dahil sa matinding hiya. Wala nang bumabati sa kanya at wala na ring nakikinig sa kanyang mga sumbat. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nilamon ng kanyang sariling kasamaan. Tumingin si Feli sa malawak na palaisdaan sa tapat ng kanilang paggawaan. Ang tubig ay kalmado, sumasalamin sa asul na kalangitan. Naalala niya ang kanyang ina. Pakiramdam niya ay nakangiti na rin ito ngayon. Payapa sa kaisipang ang kanyang pangalan ay malinis na at ang kanyang mga apo ay nabubuhay sa katotohanan. Ang lupang ito, na dating simbolo ng pang-aapi, ay naging simbolo na ngayon ng paghilom. Bago matapos ang hapon, niyakap ni Teddy si Feli mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw. Ibinandera ng langit ang mga kulay ng kahel at lila. Tila isang huling pagpupugay sa isang araw na puno ng pagpapala. "Salamat, Feli." Bulong ni Teddy, ang kanyang mainit na hininga ay dumaan sa tenga ng asawa. "Dahil sa'yo, nahanap natin ang daan pawi."
Sumandal si Feli sa dibdib ng kanyang asawa. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang bawat segundo ng kapayapaang ito. Alam niyang marami pa silang haharaping hamon, ngunit sa pagkakataong ito, wala na silang kailangang itago. Wala na silang kailangang ikahiya. Hindi kailanman naging kasing liwanag ang sikat ng araw sa sementeryo ng kanilang bayan. Sa harap ng isang maayos at bagong pinturang puntod, nakatayo si Feli bit-bit ang isang kumpol ng sariwang puting sampagita. Ang bango ng mga bulaklak ay humahalo sa amoy ng basang damo at mainit na semento. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol kung saan nakaukit ang pangalan ng kanyang ina, Basilia Sarmiento. Wala na ang mga damong ligaw na dati ay tumatakip sa dangal ng kanyang ina. Ang paligid ay malinis. Kasing linis ng pangalang matagal na dinungisan ng maling hinala. Ma, tapos na. Bulong ni Feli, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Wala na silang masasabi sa'yo. Alam na ng lahat ang totoo. Sa sandaling iyon, isang malambot na ihip ng hangin ang dumaan. Tila isang haplos mula sa kabilang buhay na nagpapanatag sa kanyang kalooban. Hindi na kailangan ni Feli ng maraming salita. Ang katahimikan ng sementeryo ay naging saksi sa kanyang huling pag-aalay ng katarungan. Ang bigat na 15 taon niyang dinala sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng natunaw. Naiwan lamang ang isang pusong malaya at handang magmahal ng walang bahid ng puot. Pagbalik niya sa baryo, napansin ni Feli ang pagbabago sa pakikitungo ng mga tao. Ang mga kapitbahay na dati ay umiiwas sa kanyang tingin ay isa-isa nang bumabati ng may respeto. Si Aling Chona, na dati ay nangunguna sa paninira, ay lumapit sa kanya habang bitbit ang isang basket ng prutas. Feli, pasensya ka na sa mga nasabi ko noon. Maling-mali talaga kami. Paumanhin nito, ang boses ay puno ng hiyang hindi maikakaila. Ngumiti lamang si Feli ng tipid. Tinanggap niya ang paumanhin, ngunit alam niyang ang tunay na kapatawaran ay hindi nakukuha sa isang hingi lamang, kundi sa pagbabago ng puso. Hindi na siya nagtanim ng galit dahil alam niyang ang puot ay isang bilangguan na ayaw na niyang balikan. Sa huling pagkakataon, bago tuluyang lisanin ni Ramon ang bayan kasama ang kanyang ina, nagkita sila ni Feli sa tapat ng lumang tulay. Doon, iniabot ni Ramon ang isang maliit na sobre, isang scholarship fund para sa pag-aaral ni Fabian sa kolehiyo. Ito na ang huling hiling ko, Feli. Hayaan mong maging bahagi ako ng kinabukasan ng anak mo, hindi bilang pambayad sala, kundi bilang isang kuya na gustong makitang magtagumpay ang kanyang kapatid, wika ni Ramon. Tinanggap ito ni Feli ng may pagkilala. Sa malayo, nakita niya si Lamberta sa loob ng sasakyan, nakatingin sa labas, ngunit walang pokus ang mga mata. Ang gintong kwintas ay wala na sa leeg nito. Pinalitan ng isang simpleng rosaryo na mahigpit nitong hinahawakan. Wala nang galit si Feli, tanging isang malalim na awa na lamang para sa isang babaeng nabulag ng yaman at ngayon ay nabubuhay sa dilim ng sariling konsensya. Nang sumapit ang gabi, nagtipon ang pamilya Sarmiento sa likod ng kanilang bagong bahay. Gumawa si Teddy ng isang maliit na siga gamit ang mga natitirang piraso ng kahoy mula sa winasak na hawla ni Ramon. Pinanood ni na Feli, Teddy at Fabian ang unti-unting paglamon ng apoy sa mga tuyong kahoy. Ang tunog ng paglagitik ng apoy at ang paglipad ng mga kislap patungo sa madilim na langit ay tila isang ritual ng paglilinis. Ang bawat bahagi ng hawlang iyon na nagmistulang simbolo ng kanilang paghihirap ay nagiging abo na lamang, tinatangay ng hangin patungo sa kung saan. Niyakap ni Teddy si Feli habang ang init ng apoy ay dumadampi sa kanilang mga mukha. Wala na ang hawla, Feli, bulong ng asawa. Tumingin si Feli sa apoy at sa bawat kislap nito, nakita niya ang mukha ng kanyang ina na payapa na. Ang lahat ng dumi, lahat ng sakit
at lahat ng kasinungalingan ay tuluyan ng naging usok. Sa wakas, ang kanilang tahanan ay hindi na lamang binuo ng kahoy at pako, kundi ng purong katotohanan at pag-ibig na hindi kailanman muling magagapi ng anumang yaman o kapangyarihan. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang tabing ilog na dati ay saksi sa mga lihim na hikbi ay naging sentro na ng buhay at masayang ingay. Ang maliit na paggawaan ni na Teddy at Feli ay lumago na at naging isang kilalang gawaan ng mga dekalidad na muebles sa buong lalawigan. Ang amoy ng sariwang barnis at ang tunog ng bawat pagpukpok ng martilyo ay tila naging musika na nagpapapaalala sa bawat naninirahan doon na ang pagsisikap at katapatan ay palaging may nakalaang gantimpala. Sa gitna ng paggawaan, makikita si Fabian na naglalakad ng maayos, wala na ang anumang bakas ng pilay o sakit. Hindi lamang siya naging mahusay sa paghawak ng pait at paet, kundi nakapagtapos na rin siya ng kanyang unang taon sa kolehiyo bilang isang iskolar. Ang kanyang bawat tawa ay tila isang malambing na haplos sa puso ni Feli, na noon ay halos mamatay sa takot na mawalan ng kinabukasan ng kanyang anak. Sa bawat haplos ni Fabian sa kahoy, nakikita ni Feli ang katuparan ng pangarap na hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Nakatayo si Feli sa beranda ng kanilang bagong bahay, pinagmamasdan ng asul na langit na sumasalamin sa kalmadong tubig ng ilog. Wala na ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Sa tanong kung napatawad na ba niya si Doña Lamberta, ang sagot ni Feli ay hindi matatagpuan sa isang mabilis na oo o hindi. Hindi niya kailanman malilimutan ng sakit, ngunit hindi na niya hinahayaang ang sakit na yon ang magdikta sa kanyang bukas. Ang kapatawaran para sa kanya ay hindi ang paglimot sa krimen, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Nabalitaan niyang si Ramon ay nagtatrabaho ng marangal bilang isang manager sa isang kumpanya sa lungsod, habang si Lamberta ay nananatiling tahimik at matanda sa kanilang maliit na tahanan, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa pagkakataong magnilay sa sariling buhay. Ang kapayapaang nararamdaman ni Feli ngayon ay hindi nanggaling sa yaman ng lupang nabawi, kundi sa katotohanang ang kanyang ina ay malaya na sa anumang hinala. Ang bawat gabi ng pagtulog ni Feli ay mahimbing dahil wala na siyang kailangang itago at wala na siyang kailangang katakutan. Ang aral na iniwan ng kanilang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kislap ng ginto sa leeg, kundi sa kalinisan ng konsensya at sa tibay ng pag-ibig na handang lumaban para sa katotohanan. Lumapit si Teddy sa kanya at dahan-dahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng asawa. Ipinatong ni Teddy ang kanyang baba sa balikat ni Feli. Pinagmamasdan ang payapang paligid na kanilang binuo mula sa abo ng pait. Sa huling sulyap ni Feli, sa papalubog na araw, napangiti siya ng buong puso. Ang hawla ay tuluyan ng naglaho at ang tanging natitira ay ang malayang paglipad ng kanilang mga pangarap patungo sa isang kinabukasang puno ng liwanag.